Alam mo ba na minsan, ang tunay na kaaway natin ay hindi ang mahirap na gawain mismo, kundi ang sariling utak natin na ayaw ng hirap. Madalas nating maranasan ito. Gustong-gusto nating mag-aral, gustong-gusto nating mag-ehersisyo o magsimula ng bagong habit. Pero sa tuwing sisimulan na natin, parang may humihila sa atin patras. Ang solusyon? Huwag mong labanan ang utak mo. Manipulahin mo ito. Gamit ang tinatawag na Lotus Method, matututunan mong i-hack ang sarili mong isipan para gawin mo ang mahihirap na bagay ng kusa, masaya at paulit-ulit. Ano ang Lotus Method? Ang Lotus Method ay isang uri ng self-manipulation technique na ginagamit para gawing madali ang mahirap, para gawing kaaya-aya ang nakakainip, at para gawing automatic ang mga bagay na dati ay ayaw mong gawin. Inspirasyon ito mula sa lotus flower, isang bulaklak na tumutubo sa putik pero bumubukadkad ng napakaganda. Ganyan din ang goal mo, matutong lumago sa gitna ng discomfort. Bakit ka nahihirapan sa mahirap na bagay? Bago tayo magturo ng hack, alamin muna natin ang kalaban. Ang unang kalaban natin ay ang prehistoric brain. Ang utak mo ay nakadisenyo para umiwas sa panganib, para umiwas sa pagod at hirap. Survival ang priority nito, hindi success. Ikalawang kalaban natin ay ang dopamine bias. Gusto ng utak mo ng instant reward. Mas gusto pa nito ang TikTok kaysa gawin ang thesis. Ikatlong kalaban natin ay ang fear of discomfort. Lahat ng unfamiliar o mahirap ay interpreted ng utak bilang banta. Kaya paano natin lulukuhin ang utak natin? Number 1, reframe the discomfort. Baguhin ang interpretasyon ng hirap. Ang unang kalaban natin sa paggawa ng mahirap na bagay ay hindi talaga ang gawain mismo, kundi ang interpretasyon natin sa nararamdaman nating hirap. Bago ka pa man magsimula, may bumubulong na agad sa loob ng isip mo. Ang bigat nito, ang hirap naman, ayoko nito. At sa bawat segundo na nanatili kang nakatitig lang, tumitindi ang pakiramdam ng resistance. Parang nilalamon ka ng sariling takot mo sa pagod, sa pagkabigo o sa kawalan ng gana. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ito. Ang hirap ay hindi kaaway. Perception lang siya. At kapag binago mo ang meaning ng discomfort sa utak mo, biglang nag-iiba ang lakas ng katawan mo. Hindi nawawala ang pagod o challenge, pero hindi na sila nakakaparalisa. Imbis na ito'y maging pader na humaharang sa'yo, nagiging pintuan ito ng posibilidad. Ang utak natin ay napakabilis mag-label ng kahit anong bagay. Ito'y masarap, ito'y mahirap, ito'y nakakainip, ito'y rewarding. Pero lahat ng label na yan ay pwedeng baguhin. Isang simple ngunit makapangyarihang prinsipyo ito sa Lotus Method, na ikaw ang may hawak ng kahulugan. Kung ang discomfort ay tingnan mong lason, iiwasan mo ito. Pero kung tingnan mo itong parang vitamin, kahit mapait, iinumin mo dahil alam mong para ito sa iyong kalusugan. Kapag sinabi mong mahirap to, pero parte ito ng pagiging mas matibay, nagre-react ang utak mo. Ang dating distress ay nagiging magandang uri ng stress na nagpapagana sa'yo. Napapansin mo ba minsan, may mga ginagawa kang physically or mentally demanding, pero nai-excite ka pa rin? Hindi dahil madali, kundi dahil binigyan mo ng ibang kahulugan ang pagod. Ang dating kabigatan ay naging bahagi ng paglago mo. Ganito rin sa pag-reframe ng discomfort. Hindi mo binubura ang hirap, binabago mo lang ang lente kung paano mo ito tinitingnan. Para kang photographer na iniikot lang ang anggulo ng kamera at biglang naging mas malinaw, mas makabuluhan at mas kapaki-pakinabang ang dating nakakatakot na eksena. Kaya sa tuwing mararamdaman mo ang bigat, sa halip na umatras, tanungin mo ang sarili mo, anong ibig sabihin ng bigat na to para sa akin? Dahil ang totoo, ang tunay na lakas ay hindi galing sa pag-iwas sa hirap, kundi sa kakayahang baguhin ang kahulugan nito hanggang sa ikaw na mismo ang naghahanap sa kanya. Number 2, break it into petals. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit hindi tayo makapagsimula sa mga mahihirap na gawain ay dahil sobrang laki ng iniisip nating kailangang tapusin. Para tayong nakatingin sa isang napakataas na bundok, tapos ang iniisip agad natin ay kung paano makarating sa tuktok. Kaya ang nangyayari, na-stress tayo, nadidemotivate,
at minsan umaatras na lang. Pero dito pumapasok ang lakas ng lotus petals approach. Sa halip na titigan ng buong bundok, ang iniintindi lang natin ay kung saan ilalapag ang unang hakbang. Dahil ang totoo, ang mga mahihirap na bagay ay hindi naman talaga imposibleng gawin. Nagmumukha lang silang imposible kapag sabay-sabay natin silang gustong gawin. Ang lotus flower ay may maraming petals. Isa-isa silang bumubuka, hindi sabay-sabay. Ganon din dapat ang approach mo sa kahit anong challenging na goal. Hindi mo kailangang gawin lahat sa isang bagsakan. Hindi mo kailangang maging expert agad. Kailangan mo lang kumilos ng paunti-unti pero tuloy-tuloy. At ang bawat munting galaw na yan ay parang petal na daan-dahang bumubuka. Ang utak natin ay mas receptive kapag hindi siya na-overwhelm. Kapag nakita niya na simple lang ang task, hindi siya lalaban. Hindi niya ito babansagan bilang delikado, nakakapagod o imposible. Sa halip, iisipin niyang, ay kayang-kaya ko to. Kaya ang trick ay hatiin mo ang mga gawain mo hanggang sa punto na parang walang dahilan para hindi mo ito gawin. Ang kagandahan pa rito, habang ginagawa mo ang mga maliliit na hakbang, unti-unti kang nagkakamomentum. At kapag naramdaman ng utak mo na, uy, umaandar tayo maglalabas ito ng dopamine. Ang dopamine ay ang reward chemical. At mula sa isang petal, biglang 2 na, tapos 3, tapos di mo namamalayan na buo mo na pala ang buong bulaklak. Ang sekreto ay huwag mong hintayin ang perfect condition, perfect mood o perfect motivation. Gumawa ka lang ng isang maliit na hakbang. Minsan, yun lang ang kailangan para magising ang utak mong akala mo ayaw kumilos. Ang totoo, gusto niya ring gumalaw. Ayaw lang niya ng biglaan at masyadong malaki. Number 3, use dopamine anchors. Gamitin ang gandimpala para lukuhin ang utak. Isa sa pinakamalalakas na sandata mo para mapasunod ang sarili mo sa mahirap na bagay ay ang dopamine. Hindi ito motivational quote, hindi ito good vibes lang. Ito ay chemical sa utak mo na literal na nagtutulak sa'yo na kumilos o tumigil. Pero heto ang catch. Ang utak mo ay addict sa dopamine. At sa modernong panahon, natutunan na ng utak mo kung saan ito nakakakuha ng easy dopamine. Scroll ng TikTok, fast food, YouTube shorts, notifs, memes. Lahat ng yan ay nagbibigay ng instant reward kahit wala kang pinaghirapan. Ngayon, kapag iniharap mo ang sarili mo sa isang mahirap na gawain, kaya ng pag-aaral, trabaho, pag-e-exercise, biglang parang ayaw ng katawan mo. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil wala agad reward ang ganung gawain. Walang mabilis na dopamine, kaya ang default reaction ng utak mo, walang thrill, walang gana, ayoko niyan. Diyan papasok ang konsepto ng dopamine anchors. Ang idea dito ay i-retrain mo ang utak mo na iugnay ang mahirap na bagay sa reward. Hindi mo pipilitin ang sarili mong magtiis ng puro sakripisyo. Ang gagawin mo ay lokohin ang utak mo sa paraang siya mismo ang gustong-gusto ng disiplina. Ini-install mo ang reward hindi pagkatapos ng resulta, kundi kasabay pa lang ng proseso. Ibig sabihin, habang ginagawa mo ang isang mahirap o boring na task, pinaparanas mo agad sa utak mo ang pakiramdam na parang nanalo ka na. Para bang sinasabi mo sa isipan mo, hoy, masarap to, magpatuloy ka. At habang paulit-ulit mo itong ginagawa, natututo ang utak mo na hindi na puro social media ang source ng dopamine. Napapalitan na ang thrill ng nonsense scrolling ng thrill ng progress. Unti-unti, naa-addict ka hindi sa katamaran, kundi sa paglago mo. Number 4, emotional hijack. Gamitin ang emosyon para mag-trigger ng gawa. Kapag naririnig natin ang salitang emosyon, madalas ang iniisip natin ay kahinaan. Lalo na sa panahon ngayon, sinasabi ng marami na dapat logic ang pairalin, hindi feelings. Pero kung titingnan mo ang galaw ng tao sa araw-araw, hindi logic ang nagpapatakbo sa kanya. Emosyon ang nagpapaandar sa kilos, desisyon at direksyon ng buhay. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang gumawa ng isang bagay na alam mong mali pero ginawa mo pa rin dahil ramdam mo? O kaya naman, ilang beses mong hindi ginawa ang isang bagay na alam mong tama kasi wala ka sa mood? Dito papasok ang konsepto ng emotional hijack, isang technique kung saan ginagamit mo ang emosyon bilang gasolina ng gawa sa halip na hadlang sa pagkilos.
Sa halip na labanan ang nararamdaman mo, sinasakyan mo ito. Hindi ka nakikipag-agawan sa manibela. Ikaw ang driver, pero ang emosyon ang gasolinang ginagamit mo. Ang utak ng tao ay may dalawang pangunahing bahagi pagdating sa desisyon. Ang logical brain at ang emotional brain. At ayon sa neuroscience, mas malakas at mas mabilis mag-react ang emotional brain. Ibig sabihin, kahit may plano ka na, kahit may schedule, kahit may to-do list ka na, kapag hindi ka emotionally nakatugma sa gawain, malaki ang tsansang hindi mo pa rin ito gagawin. Kaya ang diskarte ay hindi simpleng discipline lang. Kailangan mong i-trigger ang emosyon mo, pabor sa kilos. Parang apoy, pwede kang lamunin, pero pwede mong gamitin para magluto, magpainit, at magbigay liwanag. Ang tanong lang, marunong ka bang mag-control? Ang ganda ng konsepto ng emotional hijack kasi imbis na hintayin mo ang tamang timing o perfect mood, ginagamit mo ang mismong damdamin mo ngayon bilang energy source. Galit ka? Gamitin mo bilang push. Naiinis ka sa sarili mo? Gamitin mo yan para bumangon. Naiinggit ka sa ibang tao? Gamitin mo yan para umangat, hindi para mambabash. Malungkot ka? Gamitin mo yan para mag-reflect at gumawa ng bagong direksyon. Dahil ang totoo, lahat ng emosyon ay may lakas. Walang masama sa emosyon. Ang masama lang ay kapag hindi mo ito ginamit sa tama. Kaya ang taong marunong mag-emotional hijack ay hindi naglalaban sa sarili. Marunong siyang makinig sa sarili niyang damdamin at sa kanya ito sinasakal. Ginagawang laser at itinutok sa iisang punto. At ano ang puntong yon? Aksyon. Number 5. Ritualize it. Gawing automatic sa pamamagitan ng ritual. Ang utak ng tao ay may likas na katamaran pagdating sa paggawa ng mahihirap na bagay, lalo na kung ito ay bagong routine, nakakapagod o hindi exciting. Pero may isang sikreto kung paano mo mapapagana ang sarili mo kahit wala kang gana, kahit pagod ka, kahit gusto mo lang humiga. Ito ay sa pamamagitan ng ritual. Ang ritual ay hindi simpleng routine. Ito ay isang programa ng kilos na kapag lagi mong inuulit sa parehong paraan at sa parehong oras, ay nagiging otomatikong tugon ng katawan mo. Hindi mo na kailangang isipin. Hindi mo na kailangang pilitin. Ang katawan mo mismo ang kusang kikilos kasi sanay na siya. Kapag may ritual ka, natututo ang utak mo na iugnay ang isang tiyak na kilos sa isang tiyak na resulta. Kapag ginawa mo ito araw-araw sa parehong paraan, ang dating mahirap at nakakatamad na gawain ay nagiging bahagi na ng sistema mo. Parang paghinga. Ang dating kailangan ng motivation, ngayon ay ginagawa mo na lang ng kusa. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang sarili mo araw-araw. Hindi mo na kailangang mag-usap ng mahaba sa sarili mo tuwing umaga kung gagawin mo ba o hindi ang isang bagay. Sa halip na mahulog sa bitag ng overthinking, decision fatigue at excuses, isang simpleng ritual lang at gumagana ka na. Ito ang sandata ng mga taong consistent, hindi dahil masipag sila araw-araw, kundi dahil may sistema silang sinusunod kahit wala silang gana. At yun ang tunay na disiplina. Hindi ang laging motivated, kundi ang laging gumagalaw dahil may ritual. Ritual ang daan para ma-convert mo ang isang mahirap na gawain bilang bahagi ng iyong pagkatao. Hindi na ito goal, nagiging identity na. Hindi na ito task, nagiging instinct na. Kapag ang isang bagay ay na-ritual mo na, hindi na siya mahirap simulan. At kapag madali na siyang simulan, halos panalo ka na. Kasi ang pagsisimula ang pinakaunang hadlang ng lahat. Number 6. Alamin ang negatibong emosyon o paniniwalang humahadlang sa'yo. Dito nagsisimula ang totoo at malupit na laban. Hindi sa labas, kundi sa loob ng utak mo. Bago mo pa kayang simulan ang isang mahirap na gawain, siguradong may mga boses sa isip mo na unti-unting bubulong ng mga dahilan para wag na lang muna. Hindi ito simpleng katamaran lang. Ito ay masalimuot na halo ng emosyon, paniniwala, trauma at conditioning na nabuo sa pagdaan ng panahon. Unang hakbang ay kilalanin mo silang lahat. Ilantad mo sila. Ang hindi mo kasi binibigyang pangalan, hindi mo rin kayang labanan. Minsan ang humahadlang sa'yo ay takot. Takot na magkamali. Takot na mapahiya. Takot na kahit gaano mo subukan ay baka hindi rin sapat. At hindi mo ito laging alam. Akala mo lang tamad ka, pero sa ilalim ng katamaran na yan, nakatago pala ang takot na baka walang kabuluhan ang pagsisikap mo. Minsan naman,
nandoon ang pagkadismaya. Kasi dati ka nang nag-try pero nabigo. At ngayon, kahit na ibang sitwasyon na, dala mo pa rin yung bigat ng nakaraan. Kaya kahit wala ka pang ginagawa ngayon, parang pagod ka na. Kasi ang utak mo, nag-a-assume na ng failure bago pa magsimula. Meron ding paniniwala na hindi mo lang napapansin, ang paniniwalang hindi ka sapat. Na para bang may limit ang katalinuhan mo, ang galing mo o ang kakayahan mong magbago. Ito yung panahong kahit gustong-gusto mong umusad, may boses sa isip mong nagsasabing, wala rin yan, hindi ka para dyan, hanggang dito ka lang. At huwag mong maliitin ang epekto ng distractions na mukhang walang kinalaman sa emosyon. Pero sa katotohanan, ito ay defense mechanism ng utak mo. Kapag nararamdaman itong malapit ka ng gumawa ng bagay na mahirap, itutulak ka nito sa kahit anong mas madali. Madali ang magbukas ng app, maghanap ng video, tumingin sa ceiling. Hindi ito aksidente, ito ay subconscious escape. Parang sinasabi ng utak mo, teka, bago natin gawin yan, baka may mas masarap munang gawin. Dagdag pa rito ang overwhelm. Yung pakiramdam na napakarami mong kailangang gawin. Hindi mo na alam saan magsisimula. Kaya ang ending, wala kang sinimulan. Kasi kahit simpleng task, pag pinagsama-sama ng utak mo sa dami ng dapat matapos, nagiging dambuhalang halimaw na nakakatakot harapin. At syempre, nariyan ang pressure mula sa labas. Expectations ng magulang, comparison sa ibang tao, o standards na pinilit mong paniwalaan. Lahat ng ito parang nakadagan sa dibdib mo habang pinipilit mong gumalaw. Kaya kahit gusto mong magsimula, ramdam mong parang binibilanggo ka ng mga inaasahan ng iba. Meron ding emosyon ng pagkawalang gana. Hindi dahil wala kang gustong makamit, kundi dahil sa sobrang tagal mo nang paulit-ulit ang cycle ng simula-tigil, simula-tigil. Nawawala na yung tiwala mo sa sarili mong momentum. At sa tuwing mapapansin mong hindi mo na naman tinapos, unti-unti mo nang tinatanggap na baka hindi ka na talaga para sa consistency. At ang pinakadelikado sa lahat, apathy o kawalang pakialam. Ito yung kalagayang hindi ka na galit, hindi ka na malungkot, kasi wala ka nang nararamdaman. Parang tinanggap mo na lang na hindi ka nakikilos, na wala ka nang aasahan sa sarili mo. Ito ang pinakamalalim na uri ng resistance, dahil ito ay kalaban na hindi na sumisigaw, kundi tahimik na lang pero sobrang bigat. Number 7, palitan ang bawat isa ng counter beliefs, self-deception. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang hakbang sa Lotus Method. Dito mo sisimulang buwagin ang mga paniniwalang naglalason sa disiplina mo at papalitan mo sila ng mga paniniwalang nakadesenyo para linlangin. Oo, linlangin ang utak mo pero sa paraan na makakabuti sa'yo. Sa simpleng salita, ito ang proseso ng pagdadaya sa sarili para gawin ang tama kahit hindi mo pa ito nararamdaman sa totoo lang. Bakit kailangan ito? Kasi ang utak ng tao ay programmed na umiwas sa discomfort at hirap. Mula pa pagkabata, natutunan nating humanap ng dahilan para umiwas sa responsibilidad. Wala akong gana. Hindi ito para sa akin. Hindi ko na kaya. Ang mga ito ay beliefs, mga paniniwalang pinaniniwalaan nating totoo dahil madalas natin itong inuulit. At dahil iniisip natin silang totoo, nagiging totoo rin ang epekto nila sa kilos natin. Dito papasok ang self-deception. Hindi ito panlilinlang na masama. Sa katunayan, ito ang pinakapositibong klase ng panlilinlang sapagkat gagamitin mo ito para talunin ang sarili mong limitasyon. Babasagin mo ang mental narrative ng utak mo sa pamamagitan ng bagong mga paniniwala na kahit kalahating totoo lang ay sapat na para itulak kang kumilos. Sa hakbang na ito, ang bawat negatibong paniniwala mo ay kailangang palitan ng alternatibong paniniwala na hindi kailangang 100% totoo. Ang kailangan lang ay mas kapani-paniwala sa utak mo kaysa sa lumang paniniwala. Gagawa ka ng mga ideyang madaling paniwalaan, madaling ulitin sa isip at madaling yakapin kahit pa hindi mo pa lubos na nararamdaman. Isipin mo ang mga ito bilang mental cheat codes. Hindi mo na kailangang hintayin ang tunay na confidence, tunay na motivation o tunay na disiplina. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng mental shortcut para kahit papaano maitulak mo ang sarili mong magsimula. Kasi minsan, hindi mo kailangang maniwala ng buo sa isang bagay para kumilos ayon dito. Minsan, sapat na ang maliit na butil ng pag-asa o posibilidad para makagalaw. Ang ginagawa mo dito ay tinatawag sa psychology na cognitive reprogramming.
Pero hindi mo kailangan maging psychologist para magawa ito. Ang kailangan mo lang ay maging matapang na sabihin, pwede ko itong palitan. Pwede akong maniwala sa ibang kwento. Ito ang sekreto ng mga taong disiplina ang lakas. Hindi sila laging motivated. Hindi sila palaging naniniwala sa sarili nila. Pero mahusay silang magkwento sa sarili nila ng mga bagay na tumutulak sa kanila pasulong. Kahit kalahating totoo lang, kahit minsan ay kinailangan lang nilang dayain ang sarili nila para tumayo. Number 8. Gamitin ang 5-minute rule para linlangin ang utak. Isa sa pinakamabisang pandaraya na pwede mong gawin sa sarili mong utak ay ang 5-minute rule. Sa unang tingin, simple ito. Pero sa likod ng simpleng hakbang na ito ay isang malalim na psychological trick na nakabatay sa katamaran, takot at takas mentality ng tao. Bakit ba parang napakahirap magsimula? Hindi dahil mahirap ang mismong gawain, kundi dahil iniisip natin ang kabuuan ng gawain at natatakot tayo sa bigat nito. Kapag sinabi mong mag-aaral ako ng 2 oras o mag-ehersisyo ako ng 1 oras, ang utak mo agad nagre-react. Ang haba, nakakapagod, wag na lang. Kaya ang ginagawa ng utak ay hanapin ng instant escape. Scroll sa phone, nood ng video, kain, o kahit pagtulog. Ngayon, dito pumapasok ang kapangyarihan ng 5-minute rule. Ito ay isang uri ng mental shortcut na sinasadyang linlangin ang utak mo para makalusot sa sarili mong resistance. Ang totoo kasi, ang utak ng tao ay hindi tinatanggihan ang gawain. Tinatanggihan lang nito ang ideya ng discomfort na tumatagal. Ang 5-minute rule ay parang pagbukas ng maliit na pinto sa isang malaking kastilyo. Hindi mo kailangang pasukin agad ang buong mansyon. Kailangan mo lang sumilip. Sa sandaling mabuksan mo ang pinto, nakakapasok ang momentum. At unti-unti, nawawala ang bigat na iniisip mo kanina. Ang katawan mo, kapag nagsimula ng kumilos, ay nakakalimutan na ang reklamo ng isip. Ang utak mo na kanina'y kontra ay biglang sasabay na lang dahil nakalimutang tumutol. Hindi mo rin kailangang kumbinsihin ang sarili mo ng napakahabang motivational speech. Hindi mo kailangang ipilit ang grind mindset o pilitin ang sarili mong magbago ng buong sistema sa loob ng 1 araw. Ang kailangan mo lang gawin ay makalusot. Parang isda na dadaan lang sa maliit na butas sa lambat. Makalusot ka lang sa unang 5 minuto at malaki ang tsansang magpapatuloy ka ng kusa. Ito rin ay epektibong paraan para linlangin ng perfectionism. Kapag iniisip mong kailangan buo at perfect ang output mo, mabigat yon. Pero kapag sinabi mong 5 minuto lang, walang pressure, wala kang target tapusin, wala kang iniisip na resulta. Sa simpleng salita, walang iniisip ang utak kundi ang paggalaw. At doon nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Hindi sa lakas, kundi sa kilos. At ang pinakakakaibang parte, minsan hindi mo namamalayan na lumagpas ka na sa 5 minuto. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nadala ka na. Tulad ng isang taong hindi balak lumangoy, pero nadula sa tubig at biglang marunong humampas ng braso. Sa una, akala mo pipiliting gawin, pero kalaunan, ikaw na mismo ang umihila sa sarili mong magpatuloy. Kaya't ang 5-minute rule ay hindi maliit na diskarte. Isa itong psychological ambush laban sa sarili mong katamaran, takot o pag-aalinlangan. At ang kagandahan nito, hindi mo kailangang paniwalaan ito ng buong buo. Ang kailangan lang ay subukan. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang panlilin lang ay yung simpleng sinabi mong, sige na nga, 5 minuto lang. Number 9. Sabuatan ang guilt at pride. Alam mo ba, nasa likod ng bawat aksyon o desisyon natin, may 2 malalakas na puwersa na palaging nagtutulak o umahadlang sa atin. Ito ang guilt at pride. Mga emosyon na parang 2 magkapatid na madalas naglalaban. Pero kung pagsasamahin ng tama, pwede nilang maging pinakamakapangyarihang motivator mo. Hindi madalas pinag-uusapan kung paano mo sila pwedeng gawing kasabwat mo para tulungan kang magawa ang mga bagay na mahirap. Lalo na yung mga bagay na talagang gusto mong iwasan dahil masakit, nakakainip o nakakapagod. Una, tingnan natin ang guilt. Madalas, ayaw nating maramdaman ito kaya sinisikap natin iwasan ang mga sitwasyon na pwedeng magdulot nito. Pero sa kabilang banda, ang guilt ay parang isang panloob na alarm system. Sinisigaw nito sa atin na may mali, na may dapat itama, o may responsibilidad na hindi natin tinutupad. Parang isang paalala mula sa ating sarili na hindi tayo nakakasunod sa mga pangako natin, sa mga inaasahan ng ibang tao, o
o sa mga ideal na gusto nating marating. Kapag naranasan mo ang guilt, hindi ito palaging masama. Sa tamang paggamit, nagiging fuel ito para magbago at umusad. Ang sikreto ay ang pagsabuhatan nito sa pride, ang pakiramdam ng tagumpay, kasiyahan at pagkilala sa sarili kapag nagawa mo ang tama kahit maliit na hakbang lang. Ang pride naman ay parang natural na gantimpala ng utak mo tuwing nagtagumpay ka kahit sa mga simpleng bagay lang. Ipinaparamdam nito sa'yo na may halaga ka, na kaya mong tumindig at harapin ang hamon, na may dahilan kang ipagmalaki ang sarili mo. Kaya kapag naramdaman mo ang pride, gusto mong maramdaman ito ulit at ulitin ang mga positibong aksyon na nagdudulot ng ganitong pakiramdam. Sa pagsabuhat ng guilt at pride, gagamitin mo ang guilt bilang paalala ng iyong responsibilidad at ang pride bilang gantimpala ng iyong tagumpay. Imbis na malunod ka sa guilt at ma-demoralize, papalitan mo ito ng malakas na pride na magpapatuloy sa'yo. Sa ganitong paraan, nagiging magka-partner sila. Ang guilt ang nagtutulak sa'yo simulan ang aksyon. Ang pride naman ang nagtutulak na ipagpatuloy mo ito. Ito ay isang napakalakas na psychological trick dahil sa likas na likot ng utak na umiwas sa sakit at naghahanap ng kasiyahan. Kapag sinabayan mo ang dalawang ito ng tama, parang may maliit na command center sa loob mo na nagsasabi, oo, hindi madali, pero kaya mo to dahil sa bawat hakbang may reward ka. Kahit na ang reward ay internal lang, ito ay sapat na para gawing mas madali ang mahirap na gawain. Bukod pa rito, nakakatulong din ang sabuhatan ng guilt at pride para maiwasan ang procrastination. Kapag nag-start kang mag-procrastinate, unti-unting lumalaki ang guilt sa puso mo. Ang pakiramdam na nilalabag mo ang mga inaasahan mo sa sarili. Sa halip na hayaang dumami ito hanggang maging pabigat, pwede mo itong gawing maliit na paalala lang na hudyat para mag-move on. At tuwing makakatapos ka ng kahit maliit na bahagi ng gawain, pwede mong i-trigger ang pride sa sarili mo. Ang pakiramdam ng good job na naglalabas ng dopamine, isang chemical na nagpapasaya sa utak mo. Sa tuwing nararamdaman ito, nagiging mas madali para sa'yo na bumalik at gawin ulit ang tama. Number 10, i-train ang sarili mong magdesisyon ng walang feelings. Isa sa pinakamahirap na hamon sa pagharap sa mahihirap na gawain ay yung emotional na bahagi ng ating utak. Madalas, ang problema hindi talaga sa kakayahan o oras, kundi sa pakiramdam natin. Ang tamad, pagod, wala akong gana, stressed, overwhelmed. Ang dami nating iniisip at nararamdaman na humahadlang para gawin ang dapat gawin. Pero isipin mo, kung palaging uhusgahan natin ang mga desisyon natin base sa kung ano ang nararamdaman natin sa isang partikular na oras, malamang madalas tayong gagalaw sa maling direksyon. Dahil yung damdamin natin, likas na pabago-bago. Minsan mataas ang energy, minsan napakababa, minsan motivated, minsan ang hirap gumalaw, minsan galit, minsan frustrated, minsan tahimik lang. Kung iasa mo lahat ng aksyon mo sa kung ano ang nararamdaman mo sa bawat sandali, parang sinasabi mo sa sarili mo na ang mood mo ang boss mo. At ang boss na yan ay palaging nagbabago-bago ng isip. Minsan di naman patas o makatwiran. Sa totoo lang, ang mga pinakamatagumpay na tao, hindi dahil lagi silang motivated o palaging masaya, kundi dahil kaya nilang paghiwalayin ang emosyon sa desisyon at aksyon. May sistema sila na nagsasabing, ito ang gagawin ko ngayon, kahit ano pa man ang nararamdaman ko. Kapag natutunan mong ganito ang mindset mo, nagsisimula kang makita na hindi mo na kailangan pa ang gusto o feelings para kumilos. Ang desisyon ay nagiging isang simpleng utos mula sa sarili mo na dapat sundin. Parang routine o habit na hindi mo na pinag-iisipan. Dahil dito, nagiging mas matatag ka sa harap ng distractions, stress o pagod. Kapag ayaw mo man ang gawin ngayon, hindi ibig sabihin na hindi mo na ito gagawin. Pinipili mo lang na iset aside muna yung feelings mo at tumutok sa goal. Hindi mo hinahayaan na ang mood mo ang magdikta ng kinabukasan mo. Isa pang magandang epekto nito, unti-unti mong nade-develop ang disiplina. Isang katangian na hindi nakadepende sa motivation. Dahil sa ganitong paraan ng pag-iisip, nagagawa mong magtrabaho at magpursige kahit wala kang gana. Parang kahit anong bagyong emosyon ang dumaan, tuloy pa rin ang makina mo.